All right, shall we all stand, please? And let us turn our Bibles in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1. We'll begin reading from verse number 1 down to verse number 7. Okay, 2 Timothy chapter 1, beginning from verse number 1 down to verse number 7, that we will read. Okay, are you with me now? Here's what the Bible says. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy mother or grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. This morning I'm going to talk to you about the legacy of faith. The legacy of faith. At ako po'y naniniwala na dapat po nating maunawaan ng mabuti na katulad sinabi ko po sa Sunday School, we must learn to leave something for our children and to our grandchildren. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Please, oh God, I beg you to give me the power, the strength. Take care of my voice, please. Alam niyo po, kailangan makarinig ang inyong mga anak ng maliwanag na mensahe, Panginoon, at maunawaan po namin ang kahalagahan ng aming pananampalataya. Salamat po, O Diyos, at umaasa po ako na kayo po ang papagitna at magtatrabaho po. As I preach your word, as I give your message, please work in the hearts of people and also in the minds of your people. Use me this morning, oh God, in Jesus' name. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, in the first part of the book of 1 or 2 Timothy, because this is the second letter of the Apostle Paul to his son in the faith, Timothy. The first part, of course, is the common introduction na binibigay niya sa kanyang sinusulatan. Whenever the Apostle Paul wrote a letter, he always introduced himself. At lagi niya pong sinasabi kung anong purpose niya. So, dito makikita natin mga kapatid, ang dalawang purpose na sinabi ni Paul. But it's all about calling Timothy to put everything into remembrance. In other words, si Paul, sinasabihan niya si Timothy na meron kang mahalagang dapat palagi mong aalalahanin. Okay? And ang makikita natin dito mga kapatid ay mahalagang bagay patungkol sa legacy. Ipinakita ni Paul about, he showed it to Timothy about the legacy of faith and the foundation of faith that he may live a life or live the life of faith. All right?
Maybe you're missing it. Okay, is everybody ready? So the Apostle Paul showed to Timothy the legacy of faith, the importance of the legacy of faith and the foundation of faith. And the very purpose of that is that he may see how to live the life of faith. Okay? Now, ito'y napakahalaga mga kapatid na maunawaan po natin. He showed to Timothy something. And he instructed Timothy to remember something. And he also instructed Timothy to remember or not to remember this thing. Okay? Na kinakailangan tanggalin niya ito sa kanyang isipan. Pinakita niya kay Timothy yung mga bagay na dapat niyang gawin at yung mga bagay na hindi niya dapat gawin. Okay? So, the first part na makikita natin dito sa verse number 5, mga kapatid, is when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Okay? Now listen here. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Sabi ni Paul, meron kang pananampalataya, the unfeigned faith. In other words, genuine faith. Tama at totoo ang iyong pananampalataya na nasa iyo ngayon. Pero sabi niya, huwag mong kakalimutan na hindi mo yan trinabaho, kundi yan ay tinanggap mo. Yung pananampalataya na nasa iyo ngayon ay hindi ikaw ang may gawa. Yaan ay minana mo. So you understand that, mga kapatid? Yaan ay tinanggap mo. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, na merong ganitong naka-record sa Biblia na dapat po nating maunawaan na kung meron man tayong pananampalataya ngayon, mga kapatid, hindi yan, mga kapatid, natin trinabaho, kundi yan ay tinanggap lamang natin. Okay? Na yan ay dapat iingatan natin at bibigyan natin ng pansin. At yan ang sinulat ni Paul kung paano, ano ang gagawin natin sa tinanggap nating pananampalataya. So that's why it is called legacy. Okay? Now, you will notice here na sabi ni Paul, yan ay nanggaling sa iyong grandmother. Yan ay nanggaling sa iyong mother. You see? At yan ay handed down. They handed it over to you. Nasa iyo na ngayon yan. Pananampalataya na yan. Pero meron kang gagawin. Tandaan niyo po yung mga bagay na yan. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Natatanda na kung inyo pong pag-aaralin dito mga kapatid, yung talata na ito, mapapansin niyo na ang binanggit dito ni Paul kay Timothy ay mga babae. Did you notice that? Mga babae, nagsimula po sa kanyang grandmother and mother. Okay? Now, I'm trying to find, sinerch ko po kung nasaan, bakit hindi binanggit dito, maging bumalik ako doon sa Acts chapter 16, mukhang hindi napapangalanan yung tatay ni Timothy sapagkat maaaring siya po ay unbeliever. Maaring hindi po siya na-save, maaring hindi po siya nakasama sa pananampalataya na meron na nanggaling mga kapatid doon sa grandmother. So nakikita niyo po mga kapatid, grandmother, mother, and Timothy. Eksakto doon sa pinag-aralan natin kanina sa Sunday School. 3 generations. Okay? So, are you with me? All right. Now, so makikita po natin dito na may mga tao talaga na hindi na pinangalanan at, hindi na rin hinanap ni Timothy. You see, now, pinapakita rito ni Paul is yung kanyang sarili kay Timothy, kaya lang merong pinapaalala si Paul kay Timothy na dapat huwag niyang kakalimutan. Alin? Yung tandaan mo na yung pananampalataya na meron ka ngayon. It was handed down by your mother and yung mother mo, tinanggap niya yan mula sa iyong grandmother. You see? So, minsan kapatid,
ito yung bagay na hindi natin nakikita na dapat natin pasalamatan sa nagpasa po sa atin. You see, at makikita po natin, mga kapatid, bagamat hindi natanggap dito, hindi na-mention dito, yung tatay ni Timothy, no, na wala ipinasa sa kanya. Pero wala kang makikita rito sa sulat na ito na si Timothy ay nag-imot-imot, nagtampo sapagkat walang ipinasa sa kanya ang kanyang tatay. Do you understand what we need to do, mga kapatid? You better stop complaining who was not there in your life and learn to praise God for the people who had been there. Pasalamatan na lamang natin yung kasama natin ngayon. Huwag na nating isipin yung mga hindi nag-involve sapagkat yung mga hindi pinangalanan ng Panginoon, I believe na yung hindi pinangalanan ng Panginoon dito ay hindi yun ang kailangan ni Timothy. Ang kailangan ni Timothy rito ay yung lola niya at yung nanay niya at sapat na si Paul na magbibigay sa kanya at magtuturo sa kanya at magmumold sa kanya kung paano at ano ang gusto ng Panginoon sa buhay niya. O minsan nagtatampo tayo, naghahanap pa tayo ng mga tao, bakit wala si ganito? Minsan nag-iimot-imot ang mga kabataan ngayon, nalulungkot sila, at minsan nagpapabebe-bebe kayo sapagkat hindi nag-involve sa buhay niyo yung taong ito. Pag hindi nag-involve ang taong yan sa buhay mo at hindi yan ibinigay sa iyo ng Diyos, ibig sabihin hindi yan importante sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Now listen mga kapatid, makikita nyo sa Olympic, meron tinatawag na meron silang sinisindihan. The torch, meron silang sinisindihan. Pero bago yun, may nagsisimula. Merong tinatawag na fire starter. Okay? Now listen, ang Diyos ay naglalagay sa buhay mo ng fire starter. And then the fire passer. And then the fire funner. Magpapaalap. Mamaya, unti-untiin natin yan, mga kapatid. You see, again, ang mahalaga is you have to understand the legacy of faith, that there is a foundation of faith, and that you may live the life of faith. That is the most important thing. You have to put that in remembrance. Sino ang nagbigay sa iyo yan? Sino ang nagdala sa iyo yan? You see, ang Diyos ang nag-a-appoint. Remember that. God appoints the fire starter in your life. God appoints the fire passer in your life. God appoints the fire funner in your life. Listen, these are three important things, important personalities na ini-involve at pinahihintulutan ng Diyos na mag-involve sa iyong buhay. Huwag ka na maghanap ng iba, huwag ka nang magtampo-tampo pa sapagkat si ganito ay hindi nag-involve sa iyo. Sapagkat si ganito, listen, ang kailangan mo kung sino ang magmumold sa buhay mo. Para kay Timothy, sapat na si Apostol Pablo, sapat na yung nanay niya, sapat na yung lola niya para mamold siya sa gustong maging kalagayan niya ng Diyos. May gustong mangyari sa iyo ang Diyos. Na minsan, sabi ko nga, pagka may mga taong pinilit mo mag-involve sa buhay mo, ang hindi mo nalalaman, yan yung taong sisira sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Pinipilit natin dukutin yon, pinipilit natin maging inspirasyon yon. Pero ang totoo nun, hindi yun makaka-inspired sa iyo, kundi yung sisira sa iyo. Sometimes ang ina-appoint ng Diyos sa buhay natin, yung hindi natin gusto. Listen, pagka namili ka ng gusto mo, hindi ang Diyos ang nag-appoint yan. At kung hindi ang Diyos ang nag-appoint yan, yan yung taong sisira sa plano ng Diyos sa buhay mo. Actually, hindi masisira ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mahahaba lamang yan. Tatagal lamang yan. You see, magsasuffer ka lamang, masasaktan ka lamang. And at the end of the day, sa Diyos ka pa rin.
Gusto pa rin ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo. O ilan sa mga kabataan ngayon, humiwalay kayo sa mga magulang ninyo sapagkat ayaw nyo na tinuturuan kayo, ayaw nyo na may restriction kayo, ayaw nyo na i-keep kayo ng mga magulang ninyo. Ano nangyari? Pumili kayo ng mga taong gusto nyo mag-involve sa buhay nyo. Ang nakakalungkot man, pinabayaan ng Diyos yung gusto mo mag-involve sa buhay mo. Anong iniwan sa iyo? Nothing but pain. Nothing but hurt. Nothing but bad story. Now, you've got a history that bothers you. Meron kang history ngayon nagmumulto sa iyo. Pero salamat sa Panginoon, may Diyos na may plano sa buhay mo. At Diyos na hindi nagpaplano ng masama sa buhay mo. Na yung history mo is not the end of your history. Ngayon, may mga taong nag-involve sa buhay mo at pinintulutan ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, young people, makinig kayo ng mabuti. Ngayon, nandito na kayo sa kalagayan, pinintulutan ng Diyos na maranasan nyo na ang mga bagay na ayaw nyo maranasan. Pinintulutan ng Diyos na i-lead ka ng mga leaders na ayaw mo. Oh boy, I'm telling you, minsan namimili tayo ng mga leaders, kapatid, pero hindi naman makakatulong sa atin. You see, mga leaders na akala, nasasang-ayon sa gusto nating mangyari. Listen, pagka may leader ka, nasasang-ayon sa gusto mong mangyari, saan ka niya ililid? They are not leaders, they are your followers. If you have a leader that is obeying and following what you want for your life, they are not your leaders. They are your followers. See, ayaw nating ililid mga kapatid. Hindi natin alam na ang Diyos ang naglalagay at nag-a-appoint ng mga leaders sa buhay natin. At listen, pag merong naglilid sa iyo na hindi mo nagustuhan at medyo umaaray ka, salamat sa Panginoon. It's time na pasalamat ka sa Panginoon sapagkat nakakaramdam ka na may naglilid sa buhay mo. Sinabi ko nga sa mga nagbabalikatan pag wala kayong naramdamang sakit dito, pag wala kayong naramdaman dito na parang sakit ng katawan sapagkat ngayon nyo lamang ginawa isang bagay na yan, hindi kayo napunta ng balikatan. Sapagkat there must be something new. There must be something that you are not used to it. So you understand? Listen, God appoints someone. God appoints someone na mag-i-start ng apoy sa buhay mo. God appoints someone na magpapasa ng apoy sa buhay mo. And God also appoints someone na magpa-fan ng flame. Para patuloy kang umalab. So do you understand what you have right now? What you have right now, God gave it to you. Did you get it? One more time. What you have right now, God gave it to you. What you know right now, God taught it to you. It is God who taught it to you. What you are right now, it is because God made you that way. Where you are going someday, God is going to take you there. You see, exactly. Yan ho ang nangyari sa buhay ko. Yan ang nangyari sa buhay ng bawat sa atin ngayon sapagkat kung ano mang meron sa tayo ngayon, ang Diyos ang nagbigayan. Kung ano mang merong alam tayo ngayon, ang Diyos ang nagturo sa atin yan. Ano man tayo ngayon, ganyan tayo ginawa ng Diyos. At huwag kang mag-alala sapagkat saan ka man pupunta, ang Diyos ang magdadala sa iyo. That's the faith, kapatid. And so the Apostle Paul said, remember those people. Remember the legacy of your faith. Remember the foundation of your faith. Faith is not found. It is handed over. It is handed down. Ibinigay yan sa iyo. Hindi mo nasumpuan yan. Ipinasa. Salamat sa Panginoon, meron tayong Biblia. Salamat sa Panginoon, nakaupo tayo ngayon sa simbahan. Salamat sa Panginoon, meron tayong ganitong klaseng kagawian, mga kapatid, na on Sunday morning,
makikita kayo nakaupo sa loob ng simbahan. On Sunday morning, sumisigaw kayo, hindi para sa manok, kundi para sa Diyos. Sumisigaw tayo ng purihin ang Panginoon. Bakit? Kinikilala natin na sa buhay natin, merong gumawa na hindi natin kayang gawin. Na kung hindi gagawin ng Diyos sa buhay natin, wala tayo sa kalagayan natin ngayon. It's all because of the legacy of faith. Remember the foundation. And so, the Apostle Paul, nagpatuloy si Apostol Pablo. At, itong mga batang ito, same thing na sinasabi ko sa inyo na huwag nating ipagkait sa mga young people kung anong tinanggap natin. Kaya si Paul sabi niya, ayokong sayangin ang luha mo, ayokong sayangin ang panahon mo, ayokong sayangin ang tinanggap mo. Alright? So anong gagawin ni Paul? Sabi ni Paul kay Timothy, here's your job. Okay? Stir up the gift. Stir up the gift. I don't know about you, pero ako minsan, mga kapatid, pagka umalis ako ng umaga, di pa ako nagbe-breakfast, babiyahin na po ako ng Punta Ramos. Dadaan ako ng Starbucks para bumili ng kape. And isa sa mga paborito kong kape ay macchiato. Hot caramel macchiato. At alam nyo, pagka bibili kayo ng hot caramel macchiato, bumili kayo ng grande para marami yung caramel. Kasi pagka kukunti, mga kapatid, yung tall lang, ordinaryong, kahit na sabihin mo, hot caramel macchiato, tinuturuan ko lang kayo ng technique. Hindi nyo gaano malalasahan. And then, so ang ginagawa ko ngayon, bumibili na ako ng malaki yung grande. And sometimes, pagka binibilan ako ni Jai, yung 20. Okay? So, 3 beses na kapi ko na yon. Ngayon, pagka yung grande, mga kapatid, may time or there are times, not just one time, not just 2 times or 3 times, many times. Sabi ko, ba't hindi ko malasahan yung pagiging macchiato niya, parang ordinaryo lang. Sabi ko, ibang klase. So, ang ginawa ko, mga kapatid, kaya pala, sabi ko, minsan kasi, bumibili ako ng ganon, sinisip ko kaagad, and every sip, bawat inom ko ngayon, bawat tungga ko, gusto kong maranasan, gusto kong, kasi pampabuhay yung, yung tamis, yung lasa niya, pampabuhay. Pag nakainom ka na gano'n, mga kapatid, promise, maghahanap ka ng trabaho. Maghahanap ka ng trabaho. Yeah, pag nakainom ka noon. Kaya never naiinom kayo ng mga 0-0, Coke Zero. Masisero kayo. So, pag uminom kayo ng caramel macchiato, maghahanap kayo ng trabaho. Pag uminom kayo ng Coke Zero, zero kayo. Okay? Lalong-lalo na sa exam, napakadelikado yun. Alright, now. So, every time na ganun, sinisip ko kaagad yan pag binigay sa akin. But, habang nagda-drive, pag binigay sa akin sa counter, grabe na. Habang nag-order ako, parang nalalasahan ko na sa lalamunan ko na may papasok dito ng caramel macchiato. Yeah. So, ganun ka-advance yung tasting ko, mga kapatid. Yeah. Hindi pa kasama doon, mga kapatid, yung turkey ham, ha? Yeah, so, yung caramel macchiato, doon muna tayo. Inom ko ng gano'n, boy. Paghigop ko ng gano'n, oh my goodness. Wala kang biyanan na maalaala. Sa sarap ng caramel hot macchiato. Hot caramel macchiato. But you know what? So, pag sinerve yan sa iyo, bibigyan ka ng stirrer. Okay? Ganon, yung parang stick, kapatid. You understand a stirrer?
Okay. Now, so, hindi ko pinapansin maraming beses yung steerer na yon. Nilalapag ko lang yan o nananatili yan sa supot. So, habang nagdadrive akong gano'n, sinisip ko yan. Pag-alis ko doon, wow, buhay na buhay ako mga kapatid. Yeah, 140. Yeah. So habang patagal ng patagal, bumabagal. Iinom na naman uli ako ngayon. 140. Maya-maya, mapapansin ko mga kapatid, 120 na lang ako. Maya-maya, iinom na naman ako. Minsan, panay na ang hikab ko. Kasi talagang kinakailangan, sabi ko kaya ko bumibili ng ganun para kinakailangang alert ako talaga. Buhay ako. Ngayon, habang iniinom ko ng ganun, parang hindi ko na malasahan yung tamis, hindi ko na malasahan yung caramel, hindi ko na malasahan yung macchiato. So parang umiinom na lang ako na parang nadi-discourage lalo ako sa pagmamaneho ko. At minsan mga kapatid, pagka nabubuisit na ako, hindi ko na maranasan yun, 170 ko kaya to. No, sabi ko hindi. Kinakalang back to normal ako. Ngayon, nakita ko kung anong problema. Ang problema is, pagka pinatagal mo na hindi mo iniinom, bababa at babagsak yung sugar, babagsak yung macchiato, babagsak yung caramel, kaya naiinom mo lamang yung ordinaryong kape. Ngayon, nung na-discover ko, Brother Roy, matindi pala. Kinakailangan palang haluin. Kaya pala may binibigay sa iyo na steerer. Yung pala ang purpose nun. Sabi ko, ba't may steerer pa? Higop na lang. Pero yung pala ang purpose nun, pagka tumagal, bababa ang lahat ng masarap. Yung sweetness ay bababa. Yung nagpapalakas sa iyo ay bababa. Na kung hindi mo hahaluin yon ay mananatili kang malungkot at hindi mo malalasahan yung tamis at hindi mo rin may enjoy yung pampalakas. Kaya pala may steerer. So I need to steer it up. Kapatid, habang nagdadrive akong ganon, hinahanap ko, bakit nagkaganito? Sinubukan kong alugin, kapatid, pumunta sa damit ko, hindi ko na pakinabangan. And then again, just for one reason kung bakit ako nabubuisit. I am not, or I'm trying, or I keep on ignoring this steerer. And I learned something na kaya pala may steerer, you have to keep on steering it because once you fail to steer it, bababa at hindi mo mararamdaman yung sweetness. Kapatid, nung sinubukan ko, tinanggal ko yung takip, kinuha ko yung steer, habang nagdadrive ako ng aking left hand, kapatid, hindi naman pinagbabawal yun. Ang bawal yung mag-cellphone ka. Pero yung may kape ka, especially caramel macchiato, kapatid, that will inspire your driving. Sinubukan ko, steer. Unti-unti, kapatid, yung tamis, yung caramel macchiato, yung caramel, unti-unting umaakyat uli at bumabalik yung tamis, bumabalik yung lasa, bumabalik yung pampalakas, at nung hinigop ko, boy, I'm telling you, back to 140. Now, listen, kalimutan na natin ang kape. Kagpa ikaw ay matagal na naka-stuck at nararamdaman mo na wala na yung sweetness mo sa paglilingkod sa Panginoon, nawala na yung kalakasan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Here is the Apostle Paul. Paul said, stir up the gift. Stir up. Before you know it, once again, the sweetness of service will go up. The caramel will go up. The strength will go up once you stir it up. So Paul said, Timothy, yan ang wag niyong kakalimutan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. You understand? Stop. Stop.
Stand up. You understand kung bakit may ganito ka? Ipapaalala ko sa iyo na hindi mo ito ibibit-bitin lamang. Pero every time na maalala mo ito, every time na makikita mo ito, maalala mo yung gapang mo, maalala mo yung gulong mo, maalala mo si Brother Noel, maalala mo si Brother Rudy, maalala mo si Pastor Louie, maalala mo si Pastor RJ, maalala mo si Pastor Hill, maalala mo si, huwag mo na alalahanin yun, every time. But listen, every time na maalala mo, all you have to do is to go back to it. Kasi ngayon, isang araw, wala ka na ngayon sa Ramos Tarlac, wala ka na ngayon sa ranch. Babalik ka na uli ngayon sa comfort zone mo. Babalik ka na uli ngayon sa bed mo. Babalik ka na uli ngayon doon sa bahay mo na nagsasabi sa'yo, kain na tutoy. Babalik ka na uli sa pangalan mong Totoy. Hindi na doon sa tawag sa'yo na kadete or cadet. Identify yourself. Pag tumayo sila bago sila magsalita, ina-identify muna nila ang sarili nila. Bakit? Para huwag nilang makalimutan kung sino sila. So you understand? So pagka yung lahat ng yun ay humupa na at bumaba na, you have to go back and never ignore someone that can stir up or everything na natutunan mo. That's why I told you, ladies and gentlemen, kanina, na ang Diyos ang nag-a-appoint sa'yo ng taong mag-i-stir up. If you cannot stir up the gift, then someone will stir up for you. Someone will stir it up for you. Don't ignore them. Huwag niyong i-ignore ang mga taong nagpapalakas sa inyo. Huwag mong i-ignore ang mga taong nagbabalik ng tamis na paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya ang sabi ko sa inyo, mapatid, may mga taong hinahanap mo at gusto mo mag-involve sa buhay mo, pero ang hindi mo alam, yan yung mga taong natutulog lamang sa simbahan na naghihintay lamang ng tapos ng amen. Ng closing prayer para makapag-uwi na. At pagdating ng panahon ay mag-aaway, kipag-away pa dyan sa pardahan. Listen, hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo ay isang Lois, ang kailangan mo ay isang Mother Eunice, ang kailangan mo ay isang Apostle Paul sa buhay mo. Why? Listen, they are the people that will stir up and bring back the sweetness and the fire. They will be the one to fan the flame. See? Thank you. Now listen, maraming beses mga kapatid sa buhay natin na iniisip natin, yung mga taong ito hindi mahalaga, pero sila yung nagbigay sa iyo ng sweetness, ng strength sa iyong buhay. Ngayon, may reason ka na para mabuhay. Now, ilan sa mga kadete, mga kapatid, ilan sa mga kabataan ang na-inspire natin na meron palang pupuntahan ng buhay ko. Hindi pala ako pwedeng ma-stuck sa ganito na lagi na lamang matabang ang aking panlasa. If someone will stir it up and bring the sweetness up and the strength and the power up, then I'll be back. At sabi ko sa inyo kanina, dadalhin tayo ng Panginoon sa dapat nating kahantungan. Listen. Kapag merong mga taong hinahanap tayo at hindi pinag-i-involve ng Diyos sa buhay natin, huwag nating ipilit. Sabi ni Paul, ang kailangan mo lamang ay stirrer. Stir it up. Ang kailangan, you don't need a cheerer, but stirrer. Na involve yung power. Involve ang galaw. You see,
that is able to bring up the sweetness, that is able to bring up the power in your life. And that will be the reason why you keep on going. Kapatid, that's what we need. Sabi ni Paul sa kanya, wag mong kakalimutan yung mga taong yon na mag-involve sa buhay mo. Yung mga nagdala sa iyo ng pananampalataya, wag mong kakalimutan. Yung mga nag-involve ng pananampalataya, wag mong kakalimutan. And this time, alright, sabi niya, kahit na naalala mo yon, dito sa buhay na ito, maraming discouragers. Ang mundong ito ay punong-puno ng mga tao at mga bagay and even circumstances na magpapahina sa iyo, na magpapatabang ng iyong panlasa, na magpapawala ng iyong sweetness, na magpapawala ng iyong kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sa panahon na mawala ang lahat ng iyan, sa lahat ng mga nag-involve sa balikatan, sa panahon na parang nawawala na uli yung espiritu, yung sense na natutunan nyo, na narinig nyo po doon. Alright, all you have to do is to stir it up. You see, sabi ko nga, nakita ko kung gaano kayo kabilis gumalaw ngayon. Kaya nga may test kami sa gabi. Kaya nga naglalaban-laban kami. Tinitignan ko kung anong gagawin nila sa panahon na ganito. Pag pinuntahan namin sila sa tent, alam mo, nung mga huling gabi na, may password na sila. May password, may tawagan na sila, may pito na sila. At pagka pumito na sila na ganito, hindi lamang yung kasama nila sa tent ang magbabangunan, kundi kahit na yung nasa malayo ay magbabangunan, pupunta sa kanila. Kaya walang agresor na magtatagumpay. Listen now, if you know how to do it, walang gawain ang diablo na magtatagumpay sa buhay mo, because greater is He that is in you than he, Satan, that is in the world. Walang agresor sa buhay mo ang magtatagumpay. Walang sino man na may planong sumira ng buhay mo ang magtatagumpay sa buhay mo. If you know how to do it. Listen, just stir it up. Alam natin yan, mga kapatid. Minsan, kaya pinipili natin, magaling pa tayong magkwento eh. Alam mo, nanghihina ako eh. Alam niyo kung bakit? Kumukuha ka ng simpatiya ng iba, natatapik-tapik sa iyo, at tuwang-tuwa ka naman sa kalagayang kawawa. Kapatid, pangit na ang mga tao'y magsisimpatay sa iyo dahilan sa kalagayan mong kawawa. Na sana hindi ka naman magiging kawawa. You alone can do it, can make it. If you have God in you. Last. You see, Paul said, remember those. Remember your grandmother Lois. Remember your mother. Remember me. And now, I want to tell you, na pagka dumating sa buhay mo na ikay nananabang na sa buhay mo, alright, just stir up. It's there. It's there. Do you understand, kapatid? Listen. Wake up. Alam niyo ba, kapatid, nang magpapalakas lamang sa iyo, nandiyan lang sa iyo. Anong masasabi niyo sa isang tao, mga kapatid, na nagko-complain ng sakit ng ulo, na nandyan lang naman sa harapan niya yung gamot? Nagko-complain na masakit ang ulo niya, pero nakikita niya na, nandyan lang naman, alam niya. If you keep on ignoring the reliever, the pain reliever, if you are in pain, then something is wrong in your mind. It's not about the pain, but it's your mind. It's the mindset. Brethren, think about this morning. Okay? Paul said, okay, gusto mong ibalik yung sweetness, stir up. Gusto mong ibalik yung lakas, stir up. Nandyan yan. All you have to do is to stir up. Nandyan yan. Hindi man umaalis eh.
Yeah, pakiramdam mo, tinalikuran ka ng Diyos, tinalikuran ka ng kaibigan mo, tinalikuran ka na ng kalakasan mo, tinalikuran ka na ng inspiration mo sa paglilingkod sa Panginoon. No, it's there. It's there. All you have to do is to stir up. Then lastly, Paul said, I want you to remember that you don't need to be afraid. I want you to remember that God has given you power and not to be afraid. See, Paul said, for God hath not given us the spirit of fear, but of power. Do you understand why most of the time we're down? Why most of the time sinasabi natin, hindi ako makapag-go on, hindi ako makapag-tuloy-tuloy sa buhay na ito. Hindi ako, maya-maya, bagsak na naman ako. Maya-maya, nananabang na naman ako. You understand why? Because you're afraid of something. I don't know about it. Pero kinakailangan i-check natin sa buhay natin kung saan tayo nagkakaroon ng pagkatakot. Minsan, kaya hindi tayo makapagtuloy-tuloy sa ating kasiyahan na yung iba sa atin nakaramdam na ng peace of mind. Yung iba sa atin nakaramdam na tayo ng joy. Nung sinibukan natin tumuklap tayo sa isang bagay o umalis tayo o humiwalay tayo sa mga tao nag-i-influence sa atin na hindi maganda. Pero later on, nagkaroon tayo ng takot. Ayokong mawala siya. Kasi pag nawala siya, maaaring ganito mangyari. You know what? Listen, remember the power that God has given you. It's the power. You can be alone because God has given you the power. You can do something because God has given you. You can move on. You can move on and sing on and go on. Why? Because God has already given you the power. And remember, Paul said to Timothy, not fear. Not fear. Nakakalungkot mga kapatid kapag yung power na binigay sa atin ng Panginoon not to turn into fear. Oh, ilan sa atin hanggang ngayon mga kapatid, natatakot tayo. Nandyan yung takot. Pero nais kong ipalala po sa inyo ngayon. Nais kong ipalala sa inyo ngayon na hindi yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung fear, not the spirit of fear, but of power. Ngayon, may mga kabataan tayong na-train ngayon. Remember, every time na naalala nyo na meron kayong dog tag dyan, maalala nyo yung training ninyo, maalala nyo yung mensahe na yun, alright, huwag kayong matakot na balikan yun. Huwag kayong matakot na ma-break uli yung muscle ninyo, mapunit uli yung muscle ninyo. Huwag kayong matakot na mapagod uli kayo. Yan ang sinabi ko sa inyo Yan ang sinabi ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa pagod. Huwag kayong matakot sa hingal. Huwag kayong matakot sa pagtakbo, sa paggising sa umaga. Lalong-lalong huwag kayong matakot sa paggawa ng mabuti. Oh yeah. Pagka nakita mo na uli yung bed mo, yung comfort zone mo, parang ayaw mo naman umalis. Dalawa ho ang nagiging problema ng mga tao ngayon. Hindi lamang ng mga kabataan ngayon. Alam niyo kung bakit? Ano yung problema na yon? Comfort zone. Yan ang problema. Alam niyo ang problema pag nasa comfort zone ka? Hindi mo makikita ang Diyos at hindi mo mararamdaman ang Diyos. Ang mararamdaman mo lamang yung nagsusupply sa iyo. Young people, ang mararamdaman mo lamang yung nagbibigay sa iyo ng pera, yung nagpapaaluan sa iyo, yung nagbibigay sa iyo ng masarap na pagkain, yung bumibili ng damit mo, yun ang mararamdaman mo na kasama mo. Kaya minsan yun, doon ka nahihirapan, hindi mo makita ang Diyos. Do you understand? Maraming mga kabataan ngayon ang lumaki, mga kapatid, at lumalaki na hindi nila makilala ang Diyos sapagkat laging nasa harap nila ang assistance ng kanilang mga magulang. Hindi nila makita yung provisions ng Diyos. Wala silang pasalamatan sa Diyos. Bakit?
ang nakikita nila ay yung kamay ng mga magulang at hindi kamay ng Diyos. And what is the reason why that's one of the reasons why you're having a hard time. Second reason is that one day you are going to leave the comfort zone. Pero sinasabi ko ito mga kapatid, sa mga kabataan, huwag kang matakot na iwanan mo ang iyong comfort zone. Because the moment you leave your comfort zone, that's the very time that you can see the hands of God. You feel the presence of God. You can feel the presence of God and the hands of God. And you will know that there is power in trusting His Word. Oh yeah, Paul said, God has not given you the spirit of fear. Remember that. Fear is killing a lot of people. Fear is pinning down a lot of people. Hindi na halos makagalaw ang mga tao, hindi na halos makapag-move on dahilan sa takot. But listen, if you will keep this in your memory, that you have the power of God, you can keep on going. You can move on. You can go on. You can sing on. You can talk. You can walk. Why? Because you have the power. Look at this legacy of faith, mga kapatid. You know the foundation of faith, that you may live a life of faith. Alam niyo kung anong masaya sa buhay na ito? Bilang isang Kristiyano, yung mamuhay ka ayon sa iyong pananampalataya. You cannot live a life of faith if you don't understand the legacy of faith. If you want to take time to review your legacy of faith, you go back to the book of Hebrews chapter 11. Go back to it. At makikita niyo mga kapatid, kung sino ang mga nag-involve sa buhay ni Moses, sa buhay ni Gideon, sa buhay noong mga tao na hindi nila natagpuan, hindi nila natanggap yung pangako ng Diyos, pero sila'y nagpatuloy hanggang kamatayan. Kapatid, it's time. We're not playing games here. Everyone, the Apostle Paul said, should live by faith. And I think, kapatid, ang tinitignan ng iba kung bakit tinatamad tayo, matabang tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sapagat ang pananaw ng iba kung meron mang buhay na napakahirap, yan yung buhay na merong pananampalataya. Yun ang ano nila, yung mamuhay ka sa pananampalataya. Na everything you are asked, every time that you need something, you need to ask God. Every time that you have to go on to walk, you have to ask God. But listen, if you trust, if you will give your life in the hands of God, if you'll just trust His Word, I promise you, with God, remember, nothing is impossible. And everything is possible to them that believe. Nandiyan po ang problema natin sa buhay na ito. Nasabihin lamang po natin na nampalataya tayo sa Diyos, pero ang totoo po nun, tayo po, kaya hindi tayo makagalaw bilang isang Kristiyano sapagkat nababalot tayo ng pagkatakot. But listen, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, don't forget this and don't you miss this. I'm calling you to remembrance. I'm calling you to remember these things. The legacy of faith. The foundation of faith. That you may live a life of faith. Don't you miss it. Don't you miss it. Live a life of faith. Wala nang pinamang masaya pa. Sasaya pa na buhay maliban dyan. So, brethren, ngayon, yan din po ang panawagan ko sa bawat isa sa atin ngayon. Mga kabataan, it doesn't matter how old you are. It doesn't matter kung you are married or unmarried or not married. It doesn't matter kung may trabaho ka o wala, may pera ka o wala, anumang klaseng tirahan, meron ka, may pagkain ka o wala, whatever.
What is important is that in every day in your life, God must be pleased. That is exactly na sinasabi ni Paul dito, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1. Remember, if you live by faith, God is pleased. God is always honored. In the book of Hebrews, God is being honored by those who live by faith. Amen. I hope this message is clear this morning. Brethren, wala nang ibang paraan para makapag-move on. Kung titignan natin yung mga taong yon na lumakad at namuhay ayon sa pananampalataya, kung titignan natin yung end natin, maaaring sa buhay natin itong mga kapatid, walang kwenta, maaaring puro sakit sasabihin natin, hindi ko makita, hindi ako umaasenso. But you listen to me, at the end, makikita mo kung ano nangyari sa kanila. Look at the Apostle Paul. I can imagine kung anong klaseng buhay meron si Apostol Pablo nung nandito sa ibabaw ng lupang ito. But I can also imagine anong klaseng reward meron siya ngayon sa langit. Brethren, this is not the end of our story. Maganda yung inawit kanina ng trio. The journey. All you have to do is to live by faith. And to live by faith, you have to remember the legacy of faith and the foundation of faith. Am I clear to you? Shall we all stand? Father, thank you for your words. Thank you, O God, for the message. I beg you, O God, to please speak to everyone. Challenge your people, O God, na anumang mga bagay na amin tinanggap, ay nandiyan na po yan sa amin at hindi po yan nawawala. Ang kailangan lamang po namin is to stir up. Stir up. Para may ibalik. Sa gitna ng aming panghihina, para may ibalik ang aming kalakasan. Sa gitna ng aming pananabang, para may ibalik ang sweetness, Panginoon, sa paglilingkod. All we have to do is not to ignore this stirrer, but use it and stir up the gift. Thank you, O God. Bless your people this morning as they come to your throne. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with a message, and let's come to God and let's talk to God this morning.
Muli po, O Diyos, nagpapasalamat po ako sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga anak niyo na nandito po ngayon. O Diyos, nakita niyo po, Panginoon, ang intention ng mensaheng ito. Nakita niyo po, Panginoon, ang pangangailangan na kinakailangan po nilang marinig ang mensaheng ito. Many times we're ignoring our steerer. We're ignoring the fanner, the one that will fan the flame. We need someone, oh God, that will start the fire. And we need also someone that will fan the flame. We need it. We need them. Nare-realize po namin ngayon, Panginoon, na nandyan lamang ang mga bagay na magpapalakas sa amin, nandyan lamang mga bagay na pwedeng magbigay ng tamis muli, magbalik ng tamis ng aming paglilingkod sa inyo. But, O Diyos, maraming beses, Panginoon, na ini-ignore po namin. At this time, may we realize, O God, that we need to enjoy once again our ministry, our Christian life. Just help us to remember the importance of the legacy of our faith and also the foundation of our faith, that we may live the life of faith. Thank you, O God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, back to your seats, please.